Samantala, balikan po natin nagaganap na military operation sa Basilan. Sa puntong ito, makakusap po natin sa linyang telepono si Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita po ng AFP. General Padilla, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Gigi. Magandang hapon po sa lahat na nanonood o nakikinig. Magandang hapon po sa inyo. Apo. Dito po sa naganap na pag-ako umano ng IC sa naturang pag-atake sa mga sundalo, ano po ang pananaw po dito ng AFP? Nagpalabas po ng pahayag kanina lang ang ating armed forces. At ang ating tingin, nakita po natin itong pahayag na ito, lumabas po ito sa Reuters online news at saka sa iba pa pong international online news na attribute nila ito na nanggaling sa Daesh mismo dyan sa may gitnang silangan. At tinignan po natin at nakita natin na nakalagay doon at napakarami pong inconsistencies na napansin tayo. Una, sinasabi po nila na nagtagawa po ng atake ay ang grupong ASG. Pangalawa, sinasabi po nila na nakapasabog daw po nila ay 7 truck at nakapatay daw po sila ng 23 na sundalo. Lahat po yan ay pawang hindi totoo at pawang kasinungalingan. Kaya nga po nakikita natin dito ay attempt ito po ng propaganda na makita nila at napansin nila itong mga balitang ito para magbigay ng lakas dun sa mga nagsisimpatiya sa kanila na nanggagaling po dito sa Pilipinas. Yan po ang aming pananaw dyan sa kasalukuyan at hindi pa po ito katibayan na talagang may direktang ugnayan ang grupong yan sa grupong nandito sa atin na nagsasabi sila ay inspirado o nagsisimpatiya o nagpe-pledge ng allegiance. Opo. Doon po sa posibilidad na gumawa nga po sila ng diversionary tactic at dali nila sa ibang lugar yung pong panggugulo o pambobomba. Ano po ang pananaw po dito? May paghahanda po bang ginagawa dito ang AFP? Ang pagbibigay po ng seguridad sa lahat ng lugar ay hindi lang po sa poder ng armed forces. Ito po ay kabalikat natin dito ang pulis, kabalikat natin dito lahat ng security sector partners natin at lahat ng miyembro ng komunidad kasama na bawat citizen dyan, pati kayo, mga kaibigan natin sa media. So, kailangan tulong-tulong tayo sa pangangalaga ng seguridad sa ating komunidad. Dito naman sa labanan sa Basilan, sinisikap natin i-localize ito at i-confine ito kaya hindi natin nilulubayan para walang makakalabas ng mga bandido dito sa lugar na to at matapos natin ang labanan na to ng maayos. Dahil sa kagustuhan natin magkaroon ng katahimikan na tuloy-tuloy at hindi lang panandalian sa lugar ng Basilan at Zamboanga at iba pang lugar. Apo. At kumusta na po yung operasyon na ginagawa po ng mga sundalo dyan sa Tipo-Tipo Basilan? Jiggy, patuloy pa rin ito. Wala pong humpay na isusulong ang pagsagawa ng operasyon hanggang hindi po natin natatamo ang mga objectives natin. Nung isang araw na lamang at nais ko ibalita sa inyo at nailahad ko rin ito siguro at maaring naibigay ng report ng iba niyong kasamahan sa GMA ay nakakuha tayo ng isang encampment na mayroong 25-45 bunkers na kayang kumupkop sa 100 katao. At dito sa kampong ito, nakuha rin natin ang napakalaking food cache o bilang ng pagkain. Mayroong 59 na kaba na bigas at napakaraming dried rations o dried goods na susuporta dun sa maaaring tumira dito. Kaya pinaniniwalaan natin, bunga rin ang ating nakitang mga medical paraphernalia na ito ay isang kampo nilang matagal na nilang ginagamit bilang training ground para sa paggawa ng mga IED dahil dun sa presensya ng sinabi nating foreign terrorist na Moroccan na si Muhammad Katab. At ito ay suportado ng ebidensyang nakalam natin dyan nung tayo ay nakapasok at na-recover ang mga ibang mga IED training materials at mga materials na ginagamit sa paggawa ng bomba. So, nakuha na po natin yan noong Tuesday at patuloy po nating sinusuyod ang lugar at hinahanap ang maaaring mga naiiwan pang miyembro ng grupong ito. Apo. Sir, napansin ko lang po sa operation po na ginagawa ng military, sa nakalipas na siguro may isang dekada na paghabol dyan sa Buseo sa Basilan, parang on-off ho yung operation. Ibig sabihin, halimbawa, ganyan may malaki, 18 yung namatay, susuyurin yung kabundukan, tapos pag ho nagkawatak-watak na yung grupo, mawawala ho yung, parang mawala yung operation, luluwag yung operation hanggang makapag-regroup,
Tapos yan, makapag-ipon po sila ng lakas ulit. So, yun ho ba kaya ho ba na sustenihan talaga ng military na tuloy-tuloy, talagang may endgame na tinatawag para matapos na o makuha na po ng objective ng AFP, yung pong target po ninyo? Kaya po ba sa resources po na hawak na AFP sa ngayon? Ang ating pong pagsasagawa ng operasyon ay base sa mga impormasyon na hawak natin. At kasama na dyan ay yung pagkakaroon ng ating guarantee at kasiguridad na sila ay naandun talaga sa lugar na yon. Kasi tayo ay nag-ooperate within legal bounds ng batas. At itong mga hinaharap natin ay hindi naman. Kaya matagal na po nating sinasabi na ang solusyon pong pangmatagalan sa problemang ito ay hindi madadala ng isang military solution, kung hindi solusyon na kabubuuan ng pangkalahatang approach na may miyembro ng komunidad at ng buong gobyerno na magsasama-sama at magtutulong-tulong upang malutas ito ng pangmatagalan. Pero sa aming panig, basta't kami ay merong impormasyon at alam po namin na nandyan po ang kalaban, at gagawin po namin lahat ng aming makakaya gamit ng aming lahat ng available resources natapusin itong laban na to. Yung sinasabi mo, Jiggy, na madalas ay on and off, yan po ay bunga na pagkatapos ng malaking labanan, nagbawatak-watak po ang grupong ito. Binababa po nila ang armas nila at tinatago. At pagkaroon ng matagal na panahon ay siyang mag-iipon-ipon uli. Yung pagbiyak nila sa maliliit na elemento at wala na silang dalang armas, pag hindi natin sila nakikilala at namumukaan, mahirap silang hanapin. At ganyan po ang ginagawa nila. Kaya nga po ang challenge ay napakalaki. Kaya kung magtutulong-tulong po tayo, bawat Pilipino sa bawat komunidad na nalalaman na ito ay miyembro o kasapi ng grupong iyan, mas madali po nating malulutas at mas matagal po nating malalagyan ng katahimikan at mabibigyan ng katahimikan at seguridad ang lahat ng ating mga komunidad. Apo, panghuli na lang po, General, doon ho sa aligasyon na may tinorture yung mga sundalo at ang isa doon ay miyembro po ng MILF, ano na po ang, kumusta na po ang investigasyon na ginagawa niyo doon? Una-una po, bago ko po sagutin yan, ilahad ko lang po ang naging context ng pagka-aresto nila. Kahapon po dakong hapon po ng Tuesday na nagkaroon po ng may running gun battle po doon sa lugar na pinagdaganapan at kung saan natin nakita yung malaking kampo. May mga tinugis po tayo, mga armado doon na nakipagputukan po sa atin at nung sila ay nagtakbuhan, sinuyod po natin ang lugar at nahanap po natin itong ilang individual dyan sa lugar na yan at nakuhanan po natin sila ng baril, pati na po pampaputok. So ito pong individuals na ito, ang isa po doon ay tinanggap niya na siya ay miyembro ng grupo. Kaya nga po hindi natin napigilan at ang dami po ng ating mga kasundaluhan sa kasalukuyan ay mainit pa po at mataas po ang emosyon at damdamin dahil sa pagkawala ng kanilang mga kasamahan, ang ating mga bayani noong Sabado. Kaya medyo nagkainitan po pero napigil po ito at nadala naman po sila sa higpitan. At ang ating pong pakiwari sa kanila ay hindi natin po ito mababayaang mawala na lang. Iimbestigahan po natin ito at lahat pa na responsible para dito ay magiging accountable. Dahil po meron po tayong protocol na sinusunod na lahat po ng bihag ay dapat tratuhin na maayos. Ngayon, yung isa po doon na ating nakuha sa area ay sinertipika ng ating mga kasamahan na kausap sa ADJAG na miyembro po ng CNP ng MILF. At siya po ay pinakawalan matapos na gamutin. So ito po ay nagiging usapan natin ngayon at inaalam pa po natin ang magiging aksyon sa kabilang panig ng MILF kung bakit naroon sa lugar. Ang nakuha po nating explanation initially ay isa pong miyembrong ito na akala tapos na po ang putukan at tinignan po ang kanyang mga pakawalang hayop kung naroon pa. So nasa poder na po ng MILF ito at pinatitignan po natin sa kanilang mabuti at nagiging bahagi po ito ng ating patuloy na konsultasyon sa kanilang panig. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at update si Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita po ng AFP. Maraming salamat. Maraming salamat. News TV Quick Response Team.